Ngayong linggo, nagpapatuloy ang ating salo-salo dito sa New Greenland Community Model Farm sa Quezon City. Mula sa kanilang fresh source of farm-to-table ingredients, magluluto tayo mamaya ng ginataang alimasag with malunggay. Piniritong isda na sinamahan natin ng atsarang labanos. Na-inspire lang naman ako dun sa bago nating harvest ng mga labanos. So gagawa tayo ng isang mabilis na atsara. Ibibida naman ni Mamuena ang kanyang recipe ng ginataang talbos ng kamoting kahoy. Kaya ako nilalagyan ng kamyas para nakakatanggal po ng umay po yung medyo maasim ng unti po. Samantala, mapapalaban naman sa kainan si Kapuso Heartthrob Anjay Anson sa kanyang food trip sa The Porch. Wow, ang lambot ng meat niya. Ang dali lang niyang hiwain. So yung dip na ginawa nila dito, sobrang nagko-complement nga sa lasa ng fish nila. Papakita ko yung bun kung gaano kalaki Parang pagka ginawa, matatabunan na yung mukha ko. Titignan niyo lang kung gaano kalaki yung shake na to. Hindi ko siya maiinom nang nakaupo ako. Kailangan kong tumayo. So tikman na natin. Samahan na rin natin siyang magkape sa Cafe Lois na may nakakatakam seleksyon ng hot and iced drinks. Yan ang kape. Mas simple, minsan, or actually madalas, mas masarap. Meron tayo dito, ginataang alimasag, tsaka malunggay. Prep lang natin yung ating aromatics or yung panggisa. Once na mainit na yung ating pan, lagyan na tayo ng mantika para dun sa ating mga panggisa. Luya. Sibuyas. And then yung ating bawang at saka sili. And then yung ating alimasag. Then yung ating gata. Timplahan lang natin ng ating bagoong alamang. And lagyan na din natin yung ating malunggay. So ganun kasimple. Lulutuin lang natin yung ating alimasag. Siguro more or less mga 10 to 15 minutes. Pwede na tayo mag-plate. Kilala ang maginhawa na dinarayo ng mga foodies. Kaya naman, kung gusto nyo ng kakaibang coffee experience, samahan nyo ako at magkape tayo sa Cafe Eloise. Hello po, good morning. Good morning! Isang order na everything. Tapos, ganun mo siya. Natin. Yes. Workout din. Gano'n katagal to i-girl? Hanggang sa wala ng matigas. Dapat medyo coarse siya. Okay. Medyo coarse. So, kapag mas luma yung roast date, dapat mas mainit yung tubig na ginagamit for brewing. But then, kapag mas recent yung roast date, mas lesser yung init. Sa mga naghahanap ng caffeine kick, itry nyo na rin tong pour over nila. Itong drink na to very special sa akin dahil ako mismo ang nag-pour over neto. Yan ang kape. Ayun ang kape.
Meron din sila ditong Taylor Swift-inspired drink na ginagamitan nila ng glutamate na alam naman natin na maraming health benefits. Since medyo cold drinks talaga kami, mas trinay namin na haluan siya ng something para mas okay siya for cold drinks. So kaya nagkaroon ng mixture with citrus notes na yun nga sa lemon tapos sa sparkling water. Wait, glutamate, pero bakit purple? Nagre-react kasi yung certain flower na yon to citrus. So nagiging purple siya. Masarap ang coffee. Very unique ang taste ng coffee nila. And parang medyo curious ako what type of beans na ginagamit. Ito ba yung beans na ginagamit nyo? Or you use a specific type of beans? Well, yung ginagamit namin ay blend eh. So, na-discover namin siya sa previous coffee festival na inattenda namin. Tapos, we've been switching beans. Tapos, yun lang talaga yung nahanap din namin na sobrang bumabagay sa espresso-based drinks namin. Mga ka-food explorer, by the way, in-order ko nga pala ang kanilang sea salt, right? Yes, sea sea salt salt. nila. Ito ang best-seller nila. And parang kahit ako, convinced ako, parang alam ko na kung bakit ito yung best-seller nila. Kasi, syempre, I'm a coffee guy eh. And parang gusto ko rin kasi na every morning nagkakape talaga ako. And I think ito, best pick din to. So magandang spot nga rin tong place na to. Pagka morning na very chill. Kasi parang napansin ko yung ambience din ng place mo. It's Natural very, light. Yeah, natural light. Yeah. Kasi itong space na to, ginawa to as a waiting area sa isa pang shop na malapit here. So, art shop siya, tattoo and piercing studio. Pero contrasting yung aesthetic. So, doon medyo mas puti, mas maliwanag. Dito sa harap, since mas andito yung araw, we're trying to like tone it down. Kaya medyo mas grace yung walls, tapos mas may texture para hindi siya ganun ka. Alam mo yung sa umaga yung sobrang sakit sa mata. Totoo. So, pang tone down lang talaga yung aesthetic. Simula pa noong 2021, ang New Greenland Community Model Farm ay nagsisilbing vegetable capital ng Bagong Silangan, Quezon City. At sa ating pakikipag-ugnayan sa kanilang caretaker na si Ma'am Wena, isa pang masarap na putahe ang inuluto niya para sa atin. Pan ko po muna. Pinaiga lang ni Ma'am Wena ang gata. Ayan. Pipigaan na natin. Ayan. Pagkatapos, naglagay siya ng tanglad. Para mas malasa po agad. Kasunod nito, ang kanyang aromatics. Sibuyas, bawang, at konting luya. May kasama na rin itong kamyas. Yung kamyas po, kaya ko nilalagyan ng kamyas para yung, di ba, nakakasawa yung gata. Nakakatanggal po ng umay po yung medyo maasim ng unti po. Tapos ito po yung pinakaano natin pang sahog. Prinitong isda lang po siya. Pagdating naman sa kanyang mga panimpla, gumamit si Miss Wena ng asin, paminta, at oyster sauce. Ayan na. Ayun na yun. Opo. Mabilis lang. Kung mapapansin niyo po, may natira akong gata. Yun po yung sikreto ng mga Bicolano. Nakampa para maglatik-latik sa ibabaw. Pag na-mix na po ito lahat, tsaka ko lang po ilalagay yun at hindi ko na po siya hahaluin. At para may konting sipa ang kanyang ginataang talbos, hinaluan niya ito ng 2 klase ng sili.
Food Explorers, kung mapadaan man kayo dito sa Anonas Extension, samahan niyo ako at mag-food trip tayo dito sa The Porch. So, sinerve nga nila sa akin dito ngayon yung kanilang porch platter. So, ito nagko-consist siya ng ribs, meron silang Mexican grilled na chicken and fish and chips. Ayan o. And eto na, simulan na natin. So, unahin na muna natin tong chicken. Wow! So, yung chicken nila, meron na siyang kasamang Java rice. Ayan, try natin. And ito pala, pagka in-order nyo pala yung porch platter, meron din siyang sides na buttered corn, meron din silang mga dips, at may 3 extra na rice. Isa sa mga napansin ko sa chicken nila is sobrang juicy niya na pagka unang kagat mo, alam mong malalasahan mo na Mexican grilled chicken talaga siya dahil authentic din yung lasa niya. Next naman natin i-try itong fish and chips. Kakamuyin ko na, Masarap yung fish nila, So yung dip na ginawa nila dito, sobrang nagko-complement nga sa lasa ng fish nila and bagay na bagay dahil dyan, iisa pa tayo. Favorite part ko ang kanilang ribs. Wow, ang lambot ng meat niya. Ang dali lang niyang hiwain. Sarap na ito. And alam niyo, mga ka-food explorers, yung isa pang bagay na bagay dyan is yung rice nila, kahit anong i-partner mo dito sa sinerve nila sa porch platter, babagay. Alright, so ang ating next dish ay tinatawag nilang Mighty Ton. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung burger nila. Ito, 12-inch burger to and grabe. Alright, so ang ating next dish ay tinatawag nilang Mighty Ton. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung burger nila. Ito, 12-inch burger to and grabe. Ang bigat ng burger, para siyang pizza eh. Papakita ko yung bun kung gaano kalaki ah. Ayan no. Parang pagka ginano, matatabunan na yung mukha ko. You know, with cheese, with bacon, with mushrooms, with onion, and punong-puno ng meat. So, yung pag-cut natin dito is parang pizza. Ayan. Yan. Oh, tignan nyo naman, di ba? Sobrang juicy ng meat niya, oh. Sarap. The juice sa meat na nilalabas nung pinakalaman niya is full of flavor. Tapos lasang-lasa mo lahat, yung bacon, yung tomatoes niya, yung mga ibang ingredients, lasap na lasap mo, lasang-lasa mo talaga siya. Sulit na talaga siya. I mean, feeling ko nga okay na ako dito sa isang slice ng burger. So, syempre, kung meron kang ganitong kalaking burger, dapat meron ka rin ganito kalaki na shake. Tignan nyo naman yung size ng shake nila dito. Pagka in-order nyo yung shake, ganyan talaga siya sinaserve. Pero pagka tapos nyo ng picturean for Instagram, pwede na siyang hatiin into individual glasses. Pero syempre, dahil ako lang naman mag-isa dito ngayon, hindi na natin to papalagay sa individual glass, ha? At ito, kung titignan nyo lang kung gaano kalaki yung shake na to, hindi ko siya maiinom nang nakaupo ako. Kailangan kong tumayo. So, tikman na natin.
chocolate shake. Ang tamis, masarap. Ka-date na lang yung kulang ko. Meron din sila ditong beef taquitos na may 2 dip. Pwede mong tikman ang kanilang fish fillet sandwich served with fries. Ito naman ang kanilang Monte Cristo na pwede mong lagyan ng powdered sugar. Sa mga gusto ng light snack, pwede nyo rin naman itry ang kanilang Mexican salad. Sa mga may big appetite naman, pwede na nilang itry ang Southwest sampler nila na merong chicken quesadilla, Southwest egg rolls, and nachos. Anjay, since nabusog ka na sa food kanina, mag-dessert ka naman. Oh, actually, di pa nga ako busog eh. Parang nagsisimula pa lang ako eh. So, it's okay. Sabayin niyo naman ako para meron tayong ano, Sige. para may kasama na akong sa dessert. Kasi kanina uminom ako ng shake, mag-isa lang ako eh. Sige. So medyo curious lang ako, how long have you started this business? So the porch has been here since 2013. What's the secret to longevity? Actually, it's more understanding the customer, what they want, and then making sure that your prices are competitive. And of course, yung food quality is actually our focus. I agree. Napansin ko yung mga servings din ng food is very big. So, sinasadya niyo po ba siya na i-serve siya into large? Yes, yes. Since we're an American restaurant, so talagang malalaki talaga yung serving. So pag ganitong mga paborito nating prito, mga inihaw na isda, anong naiisip ninyong i-partner? Sa akin, na-inspire lang naman ako dun sa bago nating harvest ng mga labanos. So gagawa tayo ng isang mabilis na atsara. So mainit na yung pan natin. Lagyan ko lang ng tubig. Yung ating asukal syempre. Asin. Yung ating paminta. Pandagdag umami, lagyan na rin natin ng patis. And then yung ating acid, yung ating suka. I-dissolve lang natin yung mga ingredients na nilagay natin kanina. Now, pag nagawa kayo ng pang-atsara, pag tinitimplahan ninyo yung pickling solution ninyo, tip ko lang is medyo angatan ninyo yung timpla. So, medyo maalat at medyo matamis ng kaunti. Dapat yung timpla nito kasi pag nilagay na ninyo kadalasan na pang-atsara, mga papaya, in this case yung ating labanos, eh maglalabas pa to ng tubig. Kumbaga mag-a-absorb din siya ng flavors. So by the time na magsama-sama na sila, sakto na yung timpla niya. And pinaka-importante, huwag nyo masyadong pakuluan yung inyong pickling solution kasi ang tendency, mawawala yung acidity, mag-evaporate yung acid na pinaka-importanting component kung gusto ninyong ma-prolong yung shelf life ng inyong pinipickle or inaatsara. So yan, kumulo na yung ating pickling solution. Papatayin ko na yung apoy. Lagyan na natin yung ating labanos. And for color, lagyan din tayo ng carrots. So, pabababain lang natin yung temperature at habang inaantay natin yan, pwede tayo magprito ng isda. So, ito yung ating isda. You can cut this ng kung anong trip ninyo.
And season lang natin yan ng salt.